morning. Ayun, kape muna po tayo. So nagising na po kami ng maaga ngayon ni nanay. Kasi usually si nanay, nagising talaga siya ng alas 5 ng umaga. Pero ngayon, nagising siya ng sobrang aga, alas 3 pa lang gising na si nanay. Nangingin ang aso namin. Alas 3 pa lang nagising na si nanay, tapos alas 4, hindi. Kaya niya na ako magkape. Ayun, magkape na kami. Pangalawang kape ko na ito mga kaibigan. Pero for today's video mga kaibigan, i-share ko sa inyo yung journey ko sa aking goiter. Kasi last 2001, naramdaman ko yung mga symptoms ng pagkakaroon nitong goiter. No? So ayun nga guys, ang ingay ng mga aso namin. So ayun nga guys, yung symptoms ng goiter ko, ayan, yung naramdaman ko to, is yung palagi akong parang mabilis akong mapagod, tapos palagi akong uhaw, tapos kapag emotional ako, yung masama yung loob ko, para siyang sinasakal mga kaibigan mo, ang sakit talaga niya. So yun yung mga symptoms na naranasan ko, tapos minsan mayroon akong palpitation, ganyan. Pero nung nagpa-test ako mga kaibigan ko, normal naman yung T3, T4, TSH ko, hindi naman ako hyper, o hindi naman ako hypo, ewan ko, di ko alam, basta yun. Tapos yun nga, yung finding sa ultrasound ko is meron akong thyroid nodule, TERADS 2. Ayan, tapos enlarge yung thyroid gland ko, yung medyo malaki yung dito ko noon. Tapos ito yung ko mga kaibigan, yung bukol. Ayan, matigas po siya. Tapos noon nang nagpatingin ako, 2021 yun, tinanong ko yung doktor kung meron bang gamot para mag-shrink yung aking bukol dito. Pero sabi nila wala daw. Ang only way daw na matanggal to is surgery. Tapos tinanong ko yung doktor magkano naman yung magagastos ko sa surgery. Ang sabi ng doktor is 50 to 60,000. Ang laki mga kaibigan, wala akong ganun. Wala akong ganun. Tapos hanggang tumagal siya hanggang ngayon, meron pa rin ako nito. So, ngayon gusto ko na talaga siyang patanggal kasi hindi ako makapagtrabaho mga kaibigan. Hindi ako makapag-apply ng trabaho kahit abroad, ganyan. Noong last year, 2022, nag-apply ako ng Pariad. Tapos mga kaibigan, hindi ako pumasa sa medical kasi nakita nga nila itong thyroid ko. Tapos okay naman, gusto naman nila akong paalisin pero kailangan kong sign ng waiver. Pero ayoko ng ganun kasi hindi natin alam yung panong, di ba? Hindi natin alam kung anong mangyari sa atin doon. So yun, hindi ko talaga siya i-pinush na makapag-abroad ako na meron ako nito kasi nga pinapasign nila ako ng waiver. What if kung ano mangyari sa akin doon na hindi naman related to, di ba? So wala akong habol nun. Tapos yun nga guys, ngayon, nagpa-ultrasound ako ulit kasi gusto ko na nga ma-opera to. So nagpa-ultrasound ako, ang finding sa akin is meron akong TERADS 3, dati TERADS 2 lang, ngayon 3 na kasi medyo lumaki na siya mga kaibigan. Tapos yun, nagpa-biopsy naman ako, ang finding sa akin ng biopsy is Bethesda 3. So yung Bethesda 3, meron po siyang category 1 to 6, ayan, so nasa 3 ako. So hindi pa siya masyadong delikado mga kaibigan kasi 5 to 6 is going to malignancy na po. So yun ang sabi ng doktor. Tapos pero hindi pa rin nila na undetermined pa rin yung yung result ko sa biopsy. Hindi nila alam kung ano yung nasa loob. Kaya inulit po yung biopsy ko hanggang 3. So nakadalawang biopsy na ako, isa pa. Kapag walang changes, mag-undergo ulit ng biopsy, isa pa. Bago sila mag-desisyon kung ano yung gagawin sa akin, kung operahan ba ako or ano. Basta yun mga kaibigan. So, update ko na lang po ulit kayo sa aking susunod na results mga kaibigan ko. Kung meron kayong mga ganitong case na pwede nyo rin pong i-share para meron tayong yun na po. Thank you very much.